Itong video na to, itong vlog na to, isi-share lang namin yung naging experience namin nitong mga nakaraang buwan na hindi namin inaasahan na mangyayari sa amin o ma-experience namin yung ganitong pangyayari. Nitong mga nakaraang buwan, naging madalas ang pagpapacheck up namin kay Cinco. May isang gabi kasi na nagsusuka siya at panay ang pag-iyak. At napansin namin na may bumubukol sa bandang ibaba ng kanyang tiyan at sa may itaas banda ng singit. Dinala namin sa pedya kinabukasan. Sabi ng pedya ay kailangan ipa-ultrasound. At doon namin nalaman na may inguinal hernia pala siya. Bebe! Cinco, halika na! Umuwi muna kami sa probinsya para makapag-isip-isip at makapagpahinga. Dahil pagbalik namin sa Manila, alam naming kailangan nang maoperahan si Cinco. At medyo kinakabahan kami dahil sa batang edad pa niya ay dadaan agad siya sa isang operasyon. Wala naman kami magagawa dahil walang ibang option kundi dapat maoperahan agad ito bago daw ito lumala at maipit yung bituka. Sinulit na namin ang mga pagkakataon na ito na hindi mo magagawa sa Maynila. Yung mga sariwang hangin, sikat ng araw sa umaga, huni ng mga ibon at tahimik na lugar. Kasi yung mga ganitong panahon ngayon, ito ang may tuturing mo na luho o karangyaan sa buhay. Abuling ka dyan. Ayun na siya.
hindi ka na video nung na ano eh. Kinuha mo ha. Pag yun lumapit sa kamay mo, sabi sa'yo, wag mo nang hawakan eh. Sabi sa'yo, wag na eh. Ang kulit mo, nakahiga na dun kanina. Kinuha-kuha mo pa. Ang talas ba? Ano? Awi? Awi ang hands? Ha? Awi ang hands sa baby? Namula ba? Yun oh, may scratch ikaw. Tsaka ayun. Awi? Yaba bubu? Sa Manila, maglalakad ka, usok malalanghap mo. Goat. Oh, goat. Yan, this is the goat. Diba ganun yan? Ano sabi ng goat? Ano sabi ng goat? Go! Ano sound ng horse po? What's that? Horse! Babay ka sa horse? Ha? Oh, babay na, babay! Bye! Ano yun? Oh, where are you going? Ha? Tingin ka sa horse? Horse! Asan ang goat? Ayun, ang horse. Ah! Oh, careful. Oh, careful, baby. Ayan. Nakasalubong niya yung kabayo. Nakita yung kabayo? Hindi nakakita rin ng ano. Yay! Yay! Oh, ang dami na. Ang dami na. Kanina pakurot-kurot ka lang sa pakain. Aba! Happy? Oh, tama na. No more na, no more. Tatuka eh. Ay, ayan na. Sige, pag naano yung daliri mo, singgo. Ayaw mo kumilos. Umatras na. No more. No more na, baby. No more. Yay! Ano pong gamot? Bye-bye! Gamot? Gamot po na. Kami paalis na. Puno na yung gamit. So, ang gamit namin ay nagbigay ang lolo. Kiss na lang, kiss. Kiss. Ako din kiss pa. Birthday niyo yun sa akin eh. Yan. Siya nagbigay. Happy? Happy? Pan happy? What's that? May pampa-check up ang bata. Check up ikaw, ano? Check up ikaw? So, ayan. Dito ko nilagay yung mga gamit sa harap. Tapos yung ibang gamit nandyan din sa harap. Dito sila upo.
Yan sa gilid. Nilagyan namin ng space dito para makakuha tayo ng biyahe. Para makakuha kaming biyahe pabalik ng Manila. Yan. Ganyan ang style namin pag bumabiyahe ngayon. Isang upuan ang nilagay. Ayan, para bakante yung likod. Talaga klima dito sa Tagaytay. Tagaytay na pala kami. Wala pa rin kaming mahanap na booking. Tulay dito, malapit na tumadaanan. Lapit na matapos. Halos buo na siya. Onting na lang to. Buo na yung dulo-dulo eh. Malapit na tumadaanan. Saan? Asya. Bakit sigaw ng sigaw yung bata na yan? Don't panic. Normal lang yan. Bigla na siyang natutong sumigaw. Pag merong gusto, sigaw. Kaso hindi ko maintindihan anong gusto. Dahil sigaw lang ginagawa. 5. Wait, hold on. Anong gusto? Say hi. No. Tuwan-tuwa. Ayan. Sa bahay ka ba? Ulit? Tuwa bata. Are you happy? So, nagdadalawang isip talaga kami kung isi-share namin itong nangyari na to o itong experience na to sa amin. Kasi nga, inaalala namin yung magiging sitwasyon ni Cinco paglaki. Pero gusto naman din namin makatulong at makapagbigay ng idea sa iba para sa mga ganitong sitwasyon mangyari sa inyo o baka mangyari sa kakilala nyo, makatulong itong mga suggestion, itong nangyari sa amin, magkaroon kayo ng idea. Lalo na sa kalalakihan, hindi mo dapat ikahiya kung nagkaroon ka ng ganito. Dahil hindi mo naman kasalanan na magkaroon ka ng ganito. Dahil malaking porsyento din na minana o dahil nasa genes nyo, sa lahi nyo na kung ganitong sakit. Hindi ito kabawasan ng iyong pagkalalaki. Katulad din ito ng cleft palate na hindi mo maiwasan na mangyayari sa loob pa lang ng tiyan. Yung pagkabingot, diba? Mayroong mga baby pag pinanganak,
may bingot na. Tapos yung ibang mga magulang hindi nila matanggap. Tapos yung makaluma or mga sinaunang paniniwala, sinasabi nila na may sumpa, mga ganyan nga. So ngayon nasusolusyonan na yung mga ganyang bagay. So bago pa lang ipanganak, nalalaman na, kaya ready na yung iba, kapag handa na para maoperahan. So katulad ito, baby pa lang, napansin na agad na may inguinal hernia o lus-lus siya. Bago kasi dumating daw sa edad ng 1.5 years old, nagsasara na yung sa may bituka. So yung pinakadetalye, research na lang, hindi ko na maidetalye sa inyo. So yun nga, yung kanya mahigit mahigit 1 taon kalahati, at napansin na hindi pa nagsasara yung doon sa may sa may singit niya banda, doon sa dinadaanan nung itlog nung lalaki. So yun nga, baka possible na pagtagal sumuksok doon, sumingit doon yung bituka, at yun, bumara, mas lalong magiging malala at magkakaroon ng emergency na operasyon. Kaya yun ang ayaw mangyari ng mga doktor. Kaya mas maganda maagapan na maoperahan agad, malunasan agad yun. Kaya yun yung ginawa agad kay Cinco itong mga nakaraang buwan. At sa awa ng Diyos, naging successful naman yung operasyon. Yun, magkano ba ang nagastos namin? Ang bill sa ospital ay mabot ng halos 40,000. Pero dahil may PhilHealth si Nika, na-cover ito lahat. So wala po kaming binayaran. Malaking bagay talaga yung may PhilHealth ka din. Oo, nagastos lang namin yung sa labas ng operasyon, yung mga pa-ultrasound, pa-check up, pa-laboratory, ganyan. Siyempre, yung pagbiyahe-biyahe mo, pagkain sa labas. Umabot kami ng halos 10,000 lang yung nagastos sa labas. So yun, pwede kayong mag-message sa Facebook, sa PBM, or pwede kayong personal na pumunta doon sa Quezon City, sa PBM. Ayos yung ospital, maganda yung mga facility, makakausap mo ng maayos yung mga nurse, yung mga doktor. O tutulungan talaga kayo nila. Bago pa yung araw ng kaarawan ko, ay dinala namin sa ospital si Cinco para operahan. Nakaschedule kasi siya sa Philippine Band of Mercy sa PBM sa Quezon City. Maaga pa lang ay pinapunta na kami sa ospital at 2 silang nakaschedule sa araw na yon. This one? Anong sound ng elephant? Mabilis lang yung operasyon, mga 30 minutes lang. Cinco. Tapos 1 oras mahigit sa recovery room, at after nun, pag okay na, ililipat na sa ward para ma-monitor pa din. Isa lang ang bantay na pwedeng sumama, kaya si Nika na lang. Ako nasa baba lang sa sasakyan nag-aabang. Magkita ka. Yay! Okay na. Laya na. Maubos din na. Sa awa naman ng Diyos, naging matagumpay ang operasyon, at bago maggabi ay nakalabas o pinauwi na kami. Mag-aano na po kami. Parang lalagyan na. Natapos na yung operasyon ni Cinco. Salamat
Uuwi din kami ngayong hapon. So, 1 day lang talaga. Where's the moon? So, yun. Kami kakain na. Ito ang kanilang shawarma. Ang laki. Regular lang yan. Ito na ang aking birthday celebration. Sa lugo. Ito ay ang yun. Ano? Ito ang biryani. Wow. Sarap niyan. Ito ang shawarma rice. Yun. Oh, nice. Oh, solid I like din. it. I think I like it. So, kakain muna kami. At ito ang aking birthday celebration. So, ganito na kami madalas. So, hindi, matagal na naman kami kumakain sa sa sasakyan. Pero ngayon, wala nang upuan kung mapapansin niyo. Happy? Are you happy? Are you happy? Yan. Naka-camping chair lang kami. Naka-camping chair lang. Tapos, yung upuan lang sa likod. Tapos yan, kakain lang kami dito. Hindi na tayo naghahanda halos eh. Ganon na naman pala talaga. Totoo na. Pag may anak ka na, ganyan. Or siguro, inuuna mo na lang talaga yung mga mga pangunahing gastusin. Masaya na kami sa ganito. Kain-kain po. Birthday sa Gedli. Ano? Sarap. Legit chilasa. Solid. Sarap. Nice. Dalawa na sa lumig sa impact. Oo nga. At thank you sa lahat ng nagpaabot ng kanilang pag-aalala. Kawa naman ang baby ko. Cannot pa. Yan, okay na si Cinco. Mukhang naka-recover na. Yun ang best birthday gift. Oo. Yun talaga. Yun yung pa-birthday. Ito na yung pa-birthday sa akin. Na matapos na yung matapos na yung ilang buwan namin na pag-aalala dahil dun sa sa hernia niya. Pasado naman tayo. Pa? Malalaki lang yung gayat ng repolyo, but overall okay. Ano yung nurse na sabi sa akin na sabi nga dun sa head nurse na parang head dun sa recovery no. Sabi niya, "Ma'am, yung oxygen ko mababa eh." Pagtingin ko ng monitoring niya 84. Parang 84 tapos may isa pang number na sa 80 plus. Tinignan ko yung katabing baby. Nasa 100 plus tapos nasa 90 something yung niya. So sabi ko, mababa nga. Tapos yun, tumayo na si parang head nurse. Tapos ako, umatras ako ng konti. Kasi nakaupo katabi ni Cinco. Tapos kinuha niya yung mask. Dinas niya. Oo, nilagay. Paglagay niya ganyan, sabi sa akin ng parang head nurse dun sa RR. Sabi niya, "Ma'am, ano pong tawag niyo kay baby?" Sabi ko, Cinco po. Siya, lapit siya sa tenga ni Cinco. "Cinco, baby Cinco, gising na. Cinco." Yun. So, pinipilit ng oo, natakot ako kasi sabi ko, shit, sabi ko parang, bakit kailangan gisingin? So, dapat ba kasi katulad nung unang baby na, yung sinundan natin na nagising umiyak eh. Ito, hindi pa nagigising, simula nung galing siya sa operating room. Yun. Tapos bumababa nga yung parang oxygen niya. Hindi, kinabahan ako. Tapos yung kamay niya nakaganon. Parang yung pagkakasandal niya na nakaganon na yung kamay niya. Kasi nahawakan ko, malamig. As in, bumabalik lang siya, parang nakaganon. Inahawakan ko ng todo yung kamay niya, parang pinipisil-pisil ko para uminit, tapos lumambot, parang gano'n. Tapos yung paa niya, gano'n din. Malamig. Tapos maya-maya, tawag dito, parang lumalambot. Hindi lumalambot. Hindi ko magalaw, lumalambot lang. Parang
mag-iinit ng konti. Tapos, ang ano ko sa kanya, hindi pa rin gumigising. So, 5, let's go na. Baby, let's go. Let's go to Lola. You want to go to Lola? Baby, bango na. Ginaganong ko. Tapos naiiyak ako kasi nga nag-overthink ako. As in, pero yung... Hindi talaga siya nagising kahit nung sa nurse. Oo. Tapos sinabi lang sa'yo ng nurse na gisingin na. Oo, gisingin na po. Tapos yun, tumayo na si Anes. Hindi pa nagigising. Biglang sabi niya sa akin, sige, wag muna, pagpahingahin pa natin. Yun. So, tumigil ako pagsasalita ng 5, yung pagtawag ko sa kanya, ganyan. Tapos tinitingnan ko yung mukha niya. Pero yung oxygen umangat na. From 84, nag-88, tapos nag-89. Tumaas na. Oo, tumaas ng konti. Pa 90 na. Tapos, yun nga, Ane, sabi sa akin na, pagpahingahin pa natin, ganyan. Tapos, hindi ako tumigil sa kamay, kasi sabi ko, hindi pwede, malamig yung kamay niya, tapos nakaganon nga, yun. Kaya kinakabahan din ako ng light lang naman, kasi sabi ko, andito sila, nakamonitor naman, bakit ba naman ako kakabahan? Ilan kami dito, sabi ko gano'n. Yun yung ko. Madaming staff, tapos dalawa lang sila, Ganun. Dalawa lang talaga sila nandun. Dalawa lang talaga. Yun, tapos yun, inaano ko yung kamay niya, pinipisil-pisil ko, ganyan. Tapos lumambot, uminit. Yun, tapos okay na. Tapos hindi pa rin siya kumikilos. Maya-maya, yung Anes na. Yung Anes. Kumatayo no. Umaakit na. Huwag daw malikot, ha? Sabi nung lumapit na si yung isa pang doktor. Yun. Hyper na, ayun na. Sisimula na. Anong gusto mong gawin? Yan, lumapit yung isang doktor. Sabi niya, alisin mo na yung oxygen. Sabi niya gano'n. Eh di ako, nag-giveaway ako dun sa isa pang nurse. Hindi pala lalapit. Biglang sabi sa akin ng doktor, alisin mo na, mami. Ako na yung pinagtanggal ng oxygen. Tinanggal na. Di tinanggal ko na. Ayan. Tingnan natin sugat kasi. Okay nga doon na. Ayan ang kanyang Hi! Bye-bye! Diaper. Dede na, pangalawang dede pa lang for a day. Paunti-unti lang daw. Unti-unting dede lang daw kain. Kaya malaking bagay na dapat chine-check nyo yung mga anak nyo, yung mga babies nyo. Makita nyo kaagad kung anong hindi tama, kung anong mali sa katawan niya. Para ma-check at habang bata pa lang, maagapan na. Salamat po sa mga bumate at nagpaabot na kanilang pag-aalala kay 5. Maraming salamat po. Yan, okay na po si 5 pagkatapos ng operasyon, mga 2 araw yun, hyper na ulit. Sobrang likot na. Salamat din dun sa mga bumati sa kaarawan ko. Ayun, kung may katanungan po kayo, message nyo lang ako dito sa Facebook, kaya sa YouTube. Yun, dito ako madalas nakatambay. Ayun, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Makikita nyo ako madalas sa kalsada tuwing gabi. Yan, hating gabi. Mabiyahe tayo sa Lala Move. Kaya yung mga susunod nating upload, susunod nating mga video ay tungkol naman sa mga biyahe sa Lala Move, van rentals, cargo, ganyan. Bibigyan naman namin kayo ng idea na sa mga gustong pasukin yung ganong hanap buhay. Ayun, salamat po mga amigo. See you sa susunod na vlog.